Matapos ang pag-uusap nina Pangulong Donald Trump at Pangulong Vladimir Putin, mas mukhang malapit nang makamit ang kapayapaan sa Ukraine. Gayunpaman, para tuluyang matapos ang labanan, kailangan ng Ukraine ng ilang katiyakan tungkol sa kanilang seguridad pagkatapos ng digmaan. At mukhang handa ang Estados Unidos na gawin ang lahat para maprotektahan ang kinabukasan ng bansa. Nagmungkahi si Pangulong Trump na maaring magbigay ang Estados Unidos ng mahalagang suporta sa himpapawid at gawing no-fly zone ang Ukraine. Pipigilan ang kahit isang Russian jet, drone, bomber o iba pang sasakyang panghimpapawid na makapasok sa himpapawid ng kalapit bansa nito. Ito mismo ang uri ng katiyakan sa seguridad na inaasahan ng Kyiv na makuha. Maaaring sapat ito para mahikayat si Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine na pumayag sa kasunduang pangkapayapaan. Kinumpirma ni Trump na sasali ang United States sa peacekeeping efforts matapos ang digmaan sa pagpupulong nila ni Zelensky noong Agosto 18. Nang tanungin kung may pagpapadala ng sundalong Amerikano, sagot niya, "Ipapaalam namin sa inyo. Siguro mamaya." Ipinagpatuloy niya at kinumpirma na ang mga bansang Europeo ang magiging unang linya ng depensa para sa Ukraine. Dagdag niya, tutulong din ang Amerika sa pagprotekta ng bansa laban sa susunod na pag-atake o agresyon. Tinanong si Zelensky kung kailangan niya ng garantiya sa seguridad gaya ng tropang Amerikano, intelihensya o kagamitan para pumayag sa kasunduan sa Russia. Sumagot siya, malaki ang kinalaman nito sa mga armas at tao at pagsasanay, mga misyon at intelihensya. Pangalawa, tatalakayin namin ito kasama ang aming mga katuwang. Depende ito sa mga malalaking bansa, sa Estados Unidos o sa marami nating mga kaibigan. Maya-maya ng araw na iyon, maraming leader ng Europa at NATO ang nagpuri kay Pangulong Trump sa kanyang mga pagsisikap na wakasan ang sigalot. Kasama si Kalihim General ng NATO na si Mark Rutte, binibigyang diin ang kahalagahan ng mga garantiya ng seguridad mula sa Estados Unidos. Muli, ang katotohanang sinabi mong handa kang makibahagi sa mga garantiya ng seguridad ay isang malaking hakbang. Talagang isang malaking tagumpay ito at napakalaki ng epekto nito. Mabilis namang tumugon ang Russia at tinanggihan ang anumang kasunduang may kinalaman sa United States o dayuhang tropa sa Ukraine, ayon sa kanilang kagawaran ng panlabas na ugnayan. Muling pinagtitibay namin ang aming mariing pagtutol sa anumang senaryong nagpapahintulot sa pagdating ng puwersang militar sa Ukraine. Ang paglahok ng mga bansang NATO ay maaaring magdulot ng hindi makontrol na paglala ng labanan na may di inaasahang kahihinatnan. Noong Martes, Agosto, 19 nilinaw ni Trump kung anong seguridad ang handang ibibigay ng United States para maprotektahan ang Ukraine sa hinaharap. Sa panayam sa Fox and Friends, tinanong si Trump kung anong katiyakan ang meron siyang hindi magpapadala ng tropang Amerikano sa Ukraine para ipagtanggol ang hangganan nito. Sumagot siya, "May katiyakan ka mula sa akin, Pangulo, at sinusubukan kong pigilan na may mapatay." Pinatibay niya ang ideya na posibleng mga bansang Europeo, hindi Amerika, ang magpadala ng sundalo sa Ukraine. Sinabi niya, handa silang magpadala ng tao para sa seguridad. Pagkatapos, nagbigay siya ng matinding pahayag sa panayam. Handa kaming tumulong sa kanila, lalo na siguro kung pag-uusapan ang tungkol sa himpapawid, dahil wala namang ibang may mga kagamitan na tulad ng sa atin. Hindi na nagbigay pa ng karagdagang paliwanag si Trump tungkol sa komentong iyon. Matagal nang tinatanong ng mga eksperto sa mundo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng suporta ng Amerika sa himpapawid para sa seguridad ng Ukraine. May ilang nagsasabi na nagsabi na maaring gamitin ang mga eroplanong pandigma ng United States sa mga hakbangin ng pagpapanatili ng kapayapaan sa buong rehiyon. Nang tanungin, hindi itinanggi ni White House spokesperson Caroline Leavitt ang posibilidad nito. Tingnan mo, nabanggit ng Pangulo sa panayam kaninang umaga na isa iyon sa mga opsyon. Hindi ko tiyak na isasara ang asang matapikit ang anumang posibilidad pagdating sa mga opsyong militar na nasa kamay ng Pangulo. Hahayaan ko siyang magdesisyon tungkol dyan. Sigurado akong tinanggihan niya ang pagpapadala ng sundalo. Dapat bang makialam ang mga eroplanong Amerikano sa depensa ng Ukraine?
maaaring gawing no-fly zone ang kalangitan ng bansa para harangin ang anumang mapanirang eroplanong mula Russia o kaalyadong Belarus. Ang ideya ng pagtatatag ng no-fly zone sa ibabaw ng Ukraine ay hindi na bago. Sa katunayan, napag-usapan na ito noong umpisa pa lang ng labanan. Pebrero 28, 2000 at 22 ilang araw matapos ang pananakop. Hiniling ni Pangulong Zelensky sa NATO na magpatupad ng no-fly zone sa bansa. Sabi niya, kung gagawin ito ng kanluran, mas madaling matatalo ng Ukraine ang mananakop na mas kaunting dugo ang dadanak. Ilang araw matapos, noong Marso 3 muling nanawagan si Zelensky. Araw-araw kong sinasabi, kung hindi ninyo kayang isara ang himpapawid, ibibigay ang petsa kung kailan ito mangyayari. Kung di ninyo maibigay ang petsa, sabihin kung ilang tao ang kailangang mamatay. Sabihin ang bilang, bibilangin ko at maghihintay. Umaasa akong maisasara ang himpapawid. Kung wala kayong tapang, ibigay na lang sa akin ang mga eroplano. Makatarungan ba iyon? Noong panahong iyon, bagong simula pa lang ang digmaan at di pa malinaw ang layunin ng Russia. Kaya di pa handa ang United States at ibang bansa na gumawa ng malaking hakbang. Natakot ang administrasyon ni Biden at United States na ang no-fly zone ay magdudulot ng hindi makontrol na paglala ng labanan at posibleng magpasimula ng digmaan laban sa Russia. Kung mapipilitan ang mga eroplanong Amerikano na magpaputok sa isa't isa, sumang-ayon ang NATO sa kalihim general noon na si Jens Stoltenberg na nagsabing, hindi kami bahagi ng labanan na ito at may responsibilidad kaming tiyakin na hindi ito lalala at kakalat lampas sa Ukraine. Nauunawaan namin ang desperasyon, pero naniniwala rin kayo doon. Kung gagawin natin iyon, mauwi tayo sa isang bagay na maaaring magdulot ng ganap na digmaan sa Europa. Nasangkot ang mas maraming bansa at magdudulot ng mas matinding pagdurusa sa tao. Sa totoo, tanging ang mga bansang Baltiko lang ang totoong sumuporta sa no-fly zone noong 2022, Latvia, Estonia at Lithuania, na ang mga parlamento ay lahat bumoto pabor sa ideya. Kaya hindi nakapagtataka na maraming bansa ang nag-isip na hindi realistiko ang no-fly zone. Kailangan nitong isama ang United States o NATO na mga eroplano na handang pabagsakin ang anumang Russian na eroplano sa himpapawid ng Ukraine. Iyon, walang duda, ay maaaring naging mitya ng mas malaki at mas mapaminsalang labanan. At halos walang pagkakataon na papayag ang United States na makilahok sa isang no-fly zone laban sa Russia sa panahon ng hayagang labanan. Pero nagbago na ang panahon at ang digmaan ay tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan ng maraming eksperto at mga pinuno ng mundo. Maraming namatay at maraming pamilya ang nawalan ng bahay at mahal sa buhay. May malakas at malawak na hangaring matapos na agad ang laban na ito. Ayaw ng United States makisali sa no-fly zone tuwing digmaan, pero mas handa silang sumali kapag panahon ng kapayapaan. Sa tulong ng mga advanced na eroplano at intel ng militar, maaaring magsagawa ng air policing missions sa Kyiv ang United States at mga kaalyado nito. Sinusuri ang kalangitan para sa anumang kahina-hinalang aktibidad at handang mabilis na tumugon sa anumang paglabag. May mga naunang kaso na dahil madalas ng sangkot ang United States eroplano at tauhan sa air policing mission sa Baltic States at silangang Europa gaya ng Poland. Mukhang sumasang-ayon din ang ibang mga bansa sa posibilidad ng no-fly zone at air policing sa ibabaw ng Ukraine. Mas maaga ngayong taon, pinagdebatehan ng mga leader ng Europa ang pagpapadala ng tropa sa Ukraine. Isang mataas na opisyal ng gobyerno mula sa United Kingdom ang nagsabi sa Times na handa ang United Kingdom na makibahagi sa isang air policing mission at magpadala ng sarili nilang Typhoon fighter jets sa lugar. Ayon sa source, kailangan ng maraming eroplano at air defense system para maprotektahan ang mga jet kung sakaling may labanan. Walang duda, kahit may gustong sumali, malaking gawain pa rin ang air policing mission sa Ukraine. Bagamat mas maliit kaysa Russia, malawak pa rin ang bansa na mahigit 233,000 square miles o 600 at 3,000 square kilometers. May mahaba itong hangganan sa Russia na umaabot ng 1,400 milya o 2,000 at 300 kilometro. Ang pagbabantay sa kalangitan
at mga hangganan ng bansa ay magiging isang masusing misyon na walang tigil, na mangangailangan ng pagsisikap at pamumuhunan mula sa maraming bansa. Ang mga bansang iyon, pati na rin ang mismong Ukraine, ay kailangan ding magkasundo kung paano gagana ang anumang misyon ng pagbabantay sa himpapawid o no-fly zone. Ano ang dapat gawin kung pumasok ang Russia o ibang mapanirang puwersa sa ating himpapawid? Ayon kay Air Marshal Greg Bagwell, presidente ng Air and Space Power Association at dating miyembro ng British Royal Air Force. Kung peacekeeping mission ito, dapat may malinaw na alituntunin kung ano ang ibig sabihin ng kapayapaan, pati na ang mga hangganan at patakaran ng pakikisalamuha. Ang misyon ay magiging isang magastos na pamumuhunan na mangangailangan ng mga kagamitan hindi lang sa himpapawid, kundi pati na rin sa lupa at maging sa dagat. Babantayan din ang baybayin at mga hangganang pandagat ng Ukraine. Sabi ni Bagwell, peacekeeping ay kadalasan pagpapanatili ng pagkakahiwalay ng dalawang panig. Sa kasong ito, aminin natin, halos pagpigil lang ito sa isang panig na makapasok. Inaasahan kong ang pagpapatrolya ay halos Ukranyano lang sa linyang iyon. Ito ay para mabantayan ang aktibidad sa himpapawid at posibleng paglusob. Gagamitin din ito para bantayan ang mga nangyayari sa lupa, sa hangganan at lampas pa roon. Malamang na magiging sobrang tensyonado ang sitwasyon, kung saan kahit ang pinakamaliit na paglabag, panghihimasok o hindi autorisadong kilos mula sa panig ng Russia ay maaaring magpasimula ng isang posibleng mapaminsalang sunod-sunod na pangyayari na muling maglulubog sa mundo sa isang estado ng kaguluhan. Gayunpaman, maaaring ito lang ang isa sa mga tanging paraan para maayos na mapagkasunduan ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang panig. Kaya naman maaaring gustuhin ng United States at ng iba pang mga bansa sa NATO na aktibong itulak at isulong ang partikular na opsyong ito. Hindi pa rin natin alam kung gaano kalaking suporta sa himpapawid ang ibibigay ng Amerika. Pwedeng piliin ng United States ang hindi agresibo at hindi nakikialam na opsyon na magbibigay lang ng non-kinetic na tulong sa Ukraine, tulad ng airborne early warning at control system na gumagamit ng radar at surveillance system para magbantay ng mga palatandaan ng kalabang eroplano o sandata sa himpapawid. Pero wala silang sariling kakayahang mang-atake. Maaari rin itong magbigay ng non-combat equipment gaya ng airborne refueling system at reconnaissance aircraft. Pwede ring magdesisyon ang Amerika na magpakita ng lakas militar at magbigay ng fighter aircraft sa Ukraine mula sa kanilang inventaryo, gumawa ng bagong modelo o ibang solusyon sa himpapawid para maprotektahan ang kalangitan ng bansa sa alinmang paraan sa tulong ng mga eroplanong Amerikano at iba pang eroplano ng NATO, mga jet, depensa sa himpapawid at posibleng mga tropa sa lugar. Kahit hindi pa miyembro ng NATO ang Ukraine, maaari talagang mapailalim ito sa kanilang proteksyon. Ang mga puwersang iyon ay magpaparamdam ng takot sa Russia at pipigil sa pagpapadala ng sasakyang panghimpapawid sa Ukraine. Dapat, kahit sa teorya, ay magpababa ng panganib ng karagdagang labanan o pananakop. Gayunpaman, bago maisakatuparan ang ganitong misyon at maplansa ang mga partikular na detalye nito, kailangang magkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Putin at Zelensky at kailangang matapos ang digmaan. At kahit na mukhang mas malamang na ngayon kaysa dati, maaaring malayo-layo pa ito dahil nagpapakita pa rin ang Russia ng pag-aatubili na magbigay ng tunay na konsesyon. Tumanggi rin ng Kremlin na luwagan ng presyon sa Ukraine sa ngayon. Habang may pag-uusap, nasa White House si Zelensky para kausapin si Trump. Naglunsad ang Russia ng mga pag-atake sa Kharkiv, Zaporizhia, Sumy at Odessa na nagresulta sa 10 patay at marami pang sugatan. Kinondena ng Pangulo ng Ukraine sa eksena ang mapanghamon at sinadyang pag-atake ng Russia sa Moscow. Alam nila na may pagpupulong ngayon sa Washington tungkol sa pagtatapos ng digmaan. Mag-uusap kami ni Pangulong Trump tungkol sa mahahalagang issue. Kasama ng Ukraine, makikilahok sa pag-uusap ang mga pinuno ng United Kingdom, Pransya, Alemanya, Italia, Finland, European Union at NATO. Lahat ay naghahangad ng marangal na kapayapaan at tunay na seguridad. Sa ngayon, inaatake ng mga Ruso ang Kharkiv, Zaporizhia, Sumy at Odessa. Winawasak ang tirahan at sibilyang infrastruktura. Sinasadyang patayin ng mga Ruso ang mga tao, lalo na ang mga bata. Sa ngayon, 7 na ang namatay dahil sa drone strike sa Kharkiv.
At ang pinakabata ay isang batang babae na 1 taon at kalahati pa lang ang edad. At 2 dosenang tao ang nasugatan kabilang ang mga bata. Tinapos ni Zelensky, patuloy na sinisira ng makinang pandigma ng Russia ang mga buhay. Gagawa si Putin ng mga pagpatay para mapanatili ang presyon sa Ukraine at Europa at hamakin ang diplomatikong pagsisikap. Iyan mismo ang dahilan kung bakit kami humihingi ng tulong upang wakasan ang mga pagpatay. Iyan ang dahilan kung bakit kinakailangan ang maaasahang mga garantiya sa seguridad. Kaya hindi dapat gantimpalaan ang Rusya sa partisipasyon nito sa digmaang ito. Dapat wakasan ang digmaan. At ang Moscow ang dapat makarinig ng salitang tigil. Ngayon, malinaw na makikita na balak ng Rusya na patuloy na atakihin ang Ukraine araw-araw, gabi-gabi, hanggat nagpapatuloy ang digmaan. Kahit na umuusad ang usapang pangkapayapaan, patuloy pa ring bumabagsak ang mga bomba at patuloy na lumilipad ang mga drone sa mga hangganan at tumatarget sa parehong militar at sibilyan. Mabilis ding minamaliit ng mga opisyal ng Kremlin ang posibilidad ng agarang kasunduan sa kapayapaan. Noong Agosto 19 sinabi ni Sergey Lavrov, Ministrong Panlabas ng Rusya, sa Rosiya 24 na bukas ang Moscow sa pakikipag-usap sa Kiev. Sinabi niya na dapat dahan-dahan at hakbang-hakbang isaayos ang posibleng summit ni Putin at Zelensky simula sa antas ng eksperto at pagdaan sa lahat ng kinakailangang yugto. Ginagamit ng Kremlin ang klasikong taktika na magkunwaring pumapayag pero kalaunan ay magpapabagal, magpapaliban at magpapalabo ng usapan. Nangyari rin ito noong Mayo nang banggitin ni Putin ang posibleng pagpupulong kay Zelensky sa Turkey. Ngunit sa huli ay tumanggi siyang dumalo. Gayunpaman, maaaring iba ang mangyari sa pagkakataong ito. Lumalakas ang pag-asa ng White House at mga leader sa mundo na posibleng magtagumpay na ang usapang pangkapayapaan. Halimbawa, sinabi ni United States State Secretary Marco Rubio sa Fox News, masaya siya sa pagtanggap ni Putin kay Zelensky. At iminungkahi na ang isang pagpupulong na kasama ang dalawang leader, pati na rin si Trump ay maaaring sapat na upang makabuo ng isang kasunduan. Kinilala rin ni Rubio ang kahalagahan ng mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine. Bagamat binigyang diin nito ang mahalagang papel na gagampanan ng mga ito upang maging matagumpay ang anumang darating na negosasyon. Sa palagay ko, alam ng lahat na mahalaga para sa Ukraine na maramdaman nilang ligtas sa kanilang pag-unlad. Sa madaling salita, kailangan nilang maniwala na sa pagtatapos ng digmaang ito, nasa posisyon sila na hindi na muling masasalakay kailanman. Kumpiyansa si Trump na mas malinaw na ngayon ang daan sa kapayapaan. Sinabi niya, pinalakas ng Alaska Summit ang aking paniniwala na, bagamat mahirap, abot kamay ang kapayapaan. At naniniwala ako doon. Sa isang napakahalagang hakbang, pumayag si Pangulong Putin na tatanggapin ng Russia ang mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine. Isa ito sa mga pangunahing puntong dapat isaalang-alang. Isasama rin natin yan sa usapan, gaya ng kung sino ang gagawa ng alin. Habang kinakausap si Zelensky, sinabi rin ni Trump, at may kutob ako na ikaw at si Pangulong Putin ay makakahanap ng paraan para magkasundo. Sa huli, ito ay desisyon na tanging si Pangulong Zelensky at ang mga tao ng Ukraine lang ang makakagawa, na nagtutulungan din at nagkakasundo kay Pangulong Putin. At sa tingin ko, maganda iyon. May mangyayari dyan, kaya umaasa ako magiging maayos ang ating pagpupulong. At kung maaari, sana'y maging maganda ang ating pagpupulong. Hindi pa natin alam, pero tumataas ang pag-asa. Isang bagay ang tiyak. Kung maitatag ang kapayapaan, handa ang United States at mga kaalyado nitong ipagtanggol ang Ukraine at pigilan ang ganitong mapaminsalang labanan. Kung mangangailangan man ito ng mga tropa sa lupa o mga jet sa himpapawid, tutugon ang NATO sa tawag. Ngayon, malalaman mo ang tungkol sa mga misyon ng NATO sa pagbabantay ng himpapawid at posibleng mangyari kung labagin ng Russia ang mga patakaran. Base sa kamakailang halos na kamamatay na engkwentro ng Italianong F-35 jet at Russian fighter. Panoorin ang aming paliwanag kung paano isinakripisyo ng Russia ang maraming buhay at inilagay sa panganib ang ekonomiya nila para sa wala pang 1% ng Ukraine. At sa huli, siguraduhin mong mag-subscribe din sa aming channel para ikaw ay kabilang sa mga unang makakaalam ng pinakabagong balita
at mga kaganapan mula sa frontline at iba pa.